Praise the Lord. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Ron, for leading us sa prayer. Sa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Sino po ang blessed? Lagi ko pong tinatanong to kung sinong blessed. Kung minsan nakakalimutan po natin na blessed po tayo, na kahit anong mangyari, hindi dahil sa wala tayong problema, pero kahit may problema ka, kahit wala kang pera, kung nasa iyo si Jesus, ikaw ang pinaka-blessed na tao. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng The I Am Declarations of Jesus. Ito na po yung second month po natin. At nasa pampitong topic po tayo na pagkatapos po natin na pag-aralan yung He is the bread of life, the light of the world, the door of the sheep, the good shepherd, the resurrection and the life. He is the way, the truth, and the life. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin, I am the way, the truth, and the life. Dito po sa John, I am the true vine. Ano ba ibabasan ko? Sorry po. I am the true vine. Nakagising ko pala. Ako palang matundo. Praise God. Okay, so John 15:1-8. Sabi po dyan, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord, sa provision, protection, favor. And Lord, linisin niyo po kami anuman po yung karumihan na naisip namin, mga masamang nasalita po namin, nagawa, patawarin niyo po kami muli. Cleanse us, Lord, through your powerful blood and powerful word. And we allow you, Holy Spirit, na kayo po ang magbukas ng pang-unawa po namin, Lord, upang matanggap po namin ang buong pagpapala sa iyong mga salita. Let there be healing, deliverance, and salvation tonight, Lord. Lalo na po sa mga first-timers po namin, patuloy mo sila pagpalain, Lord. Let them know na mahal mo po sila at meron kang magandang plano and hindi po aksidente na nandito sila sa gabing ito. Kumilos po kayo sa bawat isa. Change us from glory to glory, Lord, by the renewing of our minds through your powerful word. Bless our spirit, soul, and body. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Now, meron po tayong mga 9 verses po dyan, no, na binasa. Pero i-explain na po natin sa mga points po natin para hindi po tayo humaba. First question, what does it mean that Jesus is the true vine? Ano ba ang ibig sabihin na si Jesus ang pinakapuno at tayo po yung mga sanga? So yun po yung true vine. It means, number 1, that Jesus is the genuine source of spiritual life and fruitfulness. So kaya nga po importanteng nakakonekta po tayo. So being connected to Him, which means He is our Lord and Savior, He will always bring us true peace, joy, and righteousness. He is the source of abundant life. Hallelujah. Kung ikaw ay nakakonekta kay Lord and many other things, marami pa pong lahat ng mga pagpapala, if you are connected to Jesus, kung meron kang connection kay Lord, dahil siya ang tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka magkukulang sa iyong buhay. Without Him, we can do nothing. We can truly that can truly bring us joy, peace, and righteousness that leads to eternal life.
So, yun po yung na pinakabuod kung sino si Kristo bilang pinakapuno po natin or true vine. At ang next question is, what does it mean that we are the branches? Amen. Bakit po tayo tinawag na mga sanga na nakakonekta kay Kristo bilang puno? Number one, as branches of the true vine, we are expected to bear much fruit. Nakakita na po kayo ng puno na hitik po sa bunga. Nakakamangha, hindi ho ba? Pero yung puno na bayabas siya, mantong kapang nakalambat, no? Ay, tamit. Pero kapag malayo pa lang, paghitik po sa bunga, halimbawa po, mangga, ganyan ho, no? Makikita po, namamangha ka po sa dami po, sa ubas. Lalo na ubas po ang metaphor na ginapit po ni Jesus dito. Yung nakita na ho ba kayo sa Israel, yung pong ubas nila. Ganun, no? 2 tao pong kailangan magbuhat na tutupoy sinasabi po sa nung panahon ni na Joshua and Caleb na 2 tao nagbuhat ng isang buwik or isang tangkay ng ng ubas dahil mga giants po ang mga nakatira. So tayo po lahat tinawag tayong mga sanga dahil inaasahan po ng Diyos na magbubunga ho tayo. Hindi lang basta bunga kundi maraming mabubuting bunga. So let us examine ang mga sunod-sunod pong verses na ito na makita po natin na ilang verses na nasabi po dito mula po sa binasa po natin na in-expect po tayong magbunga ng marami at mabuting bunga. Sa John 15:2, balikan po natin, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, hindi ko na-discuss yung ibang, yung unang talata po dyan, pero yung bandang huli sabi dyan, pinuprune, tinatanggal po kung ano yung hindi kaaya-aya para maging, ang pong keyword na dyan, more fruitful. So, hindi lang po yung isang bunga mo. Ang nais po ng Lord, maraming bunga. Ganon din po kung lulundag tayo sa verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So, pangalawang beses na po sinabi ng Panginoon to sa isang maikling discussion lang. Sinabi niya kanina, more fruitful. Ngayon, sinabi na naman niya, bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Lundag tayo ng verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit. So pangatlo na po niyang sinabi sa kanyang isang exhortation na ginawa po niyang metaphor about the vine and the branches. So showing yourselves to be my disciples. Ang talagang tunay ng mga disciple ng Lord, nagbubunga po ng marami. Amen. Now, ano pong klaseng bunga yun dito po sa Matthew 7:17-20? Likewise, dito naman po ang metaphor, hindi po siya sanga kundi puno mismo. Every good tree bears good fruit. So ang mabuting puno, mabuti din daw ang bunga. But the bad tree bears bad fruit. Ang hindi magandang ang masamang puno, masama din ang bunga. A good tree cannot bear bad fruit and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree, sabi po diyan, bawat puno that does not bear good fruit. Ang bawat puno daw na hindi nagbubunga ng mabuting bunga, is what? Cut down, pinuputol, at saan dinadala? Sa apoy. Kaya wala pong unsave, always save. Kahit na-save na tayo, you prove your salvation by your fruit. Kaya sinabi po dyan, thus by their fruit, you will recognize them. Now, si Lord, hindi niya kailangan ang bunga natin o mabuting gawa, para malaman niya kung tayo iligtas. Para malaman niya. Tayo kailangan po natin na magbunga ng mabuti upang malaman mo, ikaw mismo, wala kang duda na ligtas ka. Kaya nga po kung nagdududa ka, kung wala kang nakikitang mabuti sa'yo, kung ginagawa, hindi ka paligtas, kapatid. You need the power of the Holy Spirit. You need to surrender your flesh. I-surrender mo yung apita ng laman upang magbunga ka ng mabuti. Amen. Kasi sabi po dyan, makikilala mo daw ang tunay na Kristiyano
sa kanyang mga bunga. Sa kanyang salita, sa kanyang paggawa. Amen. So as believers in Christ, we are all expected to bear fruit, not just fruit, but ano daw po? Plenty, maraming mabubuting bunga. Kasi po, why? It is impossible na nasa iyo yung Holy Spirit na una, wala kang bunga. Kung meron ka mang bunga, masama pa. Kung meron kang bunga, isa lang. Hindi po ganon ka-powerful yung same power that resurrected Christ na nasa atin. Amen. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo po yun. Madalas po natin sinasabi ito. The power that resurrected Christ, is the power living inside of us. Think about that. Yung nagpabuhay muli kay Kristo na imposible. At nung binuhay siya, hindi na yung katulad ng dating laman. Iba po yung body niya. Glorified na. That is the power na itong resurrection niya, buong kampon ng kadiliman, nandoon sa puwersa ng kanyang libingan, pero wala silang nagawa. Yung mga puwersa po ng demonyo ngayon, hindi man po buo ang nasa iyo. Konti-konti lang. Paano siya mananalo kung talagang nananahan sa iyo? Amen. But this is not automatic. Kailangan kang manahan sa kanyang presensya, manalangin ka, magpuri ka, kailangan kang mag-devote ng time kay Lord. Kailangan kang hindi nag-a-absent sa mga gawain ng Panginoon. Hindi automatic, nasa akin ng Holy Spirit. Ano palagay mo sa kanya? Genie? Parang utusan mo siya. Pag ganyan po yung ano ho natin, yung iba ginagawang utusan ang Lord. Sabi nga po natin ng ating presidente, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, mahiya po tayo sa Diyos kung ginagawa lang po natin siyang utusan. Amen. Gusto ng Lord, bless ka. Pero hindi po yan automatic na kailangan po, meron tayo talagang deep relationship, intimacy, na tayo nag-grow everyday, na siya ang priority mo everyday. Hindi yung trabaho, hindi rin yung asawa, hindi rin yung mga anak. Ang priority, si Jesus. Kasi pag namatay ka at dumating siya, hindi ang asawa mo, ang pamilya mo magtatanggol sa iyo. Si Jesus lang. Kaya number 1 si Jesus. Pangalawa lang ang mga pamilya. Amen. So, kaya nga po, as believers in Christ, we are all expected po, always remember that. Plenty of good fruit. But what kind of fruit that we should bear? Yan po, siguro marami ng tanong. Pastor, kanina ko ba narinig yung bunga sa iyo, yung fruit? Ano bang bunga yan ang pinag-uusapan natin? Galatians 5:22, sabi dito, but the fruit of the Spirit is, pansinin niyo muna dyan, fruit. Singular o plural? The fruit of the Spirit is singular din. Pero ilan po yan? Love, joy, peace, forbearance, or patience, or long-suffering, ang ibig sabihin po dyan, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Iisa lang po yung bunga. Marami po nagtuturo ng kahit sa Sunday school, even pastors, mali po ang turo nila. Hindi po 9 ang fruits. Only 1 fruit. Tinatawag po siyang fruit of the Holy Spirit. Na meron po siyang, kumbaga 9 nutrients, 9 vitamins. Amen. Pag bagong Kristiyano ka, nade-develop muna ho yan. Kung minsan nandyan na yung love, kung minsan nade-develop muna yung patience. Pero habang matagal ka ng Kristiyano, pero nung apulo na kang banong Kristiyano at patas, dapat kumpleto na yan. Nandyan na yung love. Imposibleng meron kang love, wala kang joy, wala kang peace. Wala kang patience. Ang ibig sabihin po yan, kaya nga 1 fruit, kapag meron kang love, lahat lang yan, meron ka ng joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kasi isang bunga. Kumbaga po sa isang prutas na kinakain po natin, meron siyang vitamin C, meron siyang vitamin D, meron siyang vitamin B, meron siyang zinc, meron din siyang potassium. Iyan po ay kumpleto. Hindi mo pwedeng sabihin na, halimbawa, kakain ka ng isang prutas na ito na meron siyang lahat ng sinabi ko, ang gusto mo lang vitamin C, ang nakuha ko lang vitamin C, that is impossible. Lahat kasi kinain mo.
kung tinanggap mo si Kristo, lahat tinanggap mo sa Kanya. So itong lahat pong ito, ini-expect po sa isang tunay na mananampalataya na makita yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Kaya nga po yan, pero hindi automatic yan. Dapat nagdudwell ka sa Spirit, nagdudwell ka sa presence ng Lord. Para yung bunga mo hindi malaglag, hindi mabulok, kundi talaga pong mahinog ng gusto para makita sa iyo si Kristo. Kaya nga po, ang kung bakit binigay po yan ng fruit of the Holy Spirit, it is because number one, gusto ng Diyos na maging kamukha natin si Kristo. Yung lahat po ng nakapaloob sa bunga ng Espiritu, yung siyam na yon, ay na kay Kristo. Nakikita po yung kay Kristo, nakikita kay Kristo, nakikita kay Kristo. So to be like Christ, sabi po sa Romans 8:9, for God knew His people in advance that He chose them to become what? Like His Son. So that His Son would be, hindi ko natutuloy po, basta ang importante dyan, excuse po, praise the Lord. So, pinili tayo para maging kamukha ni Kristo. Ibinigay ang Holy Spirit at yung bunga ng Holy Spirit sa atin para maging kamukha natin si Kristo. Another verse para ma-convince ko lang po kayo, Ephesians 5:8-9. For you were once darkness, nasa kadiliman po tayo dati, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of light, yung bunga ng liwanag, sinong liwanag? Si Kristo consists in all goodness, righteousness, and truth. Now another, Philippians 1:11. May you always be filled with the fruit of your salvation. So kung ligtas ka, inaasahan ng Diyos, kung talagang ligtas ka, may bunga ang pagkakaligtas mo. Remember, we are saved by grace. Amen. The root nung ating po natin is the grace of God, our faith, no? Faith in the grace of God. Pero yung fruit ng salvation po natin is good deeds. Kaya yung iba na nalilito, hindi dapat para maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. No, mali yun. Kaya ka ligtas dahil tinanggap mo si Kristo, nagsisi ka sa iyong kasalanan, at naniwala kang namatay siya para sa iyong kasalanan at nabuhay mo maguli, umakyat ng langit at muling babalik. That if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, Romans 10:9, you will be saved. Pero pagkatapos mo naging saved, mayroong dapat fruit of salvation. Ano po yan? The righteous character produced in your life by Jesus Christ. Ano po yun? Love, joy, peace, patience, no? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. So nakita na po natin, Jesus' name, karami in Jesus' name. Now, ang isang bunga na naman po is to do good works. Ito po yung explain ko na kanina, no, napa-advance na po ako. Di ba ang Ephesians 2, familiar po sa atin, 2:8-9, ano po yan? For we are saved by grace through faith. Ipawas ko ah. Thank you, Jesus. Kaya ko po migaga na kariyan tayo hanggang mag-rapture. Amen. And then so, hindi tayo ligtas tayo sa biyaya ng Lord, hindi sa ating magawa, upang ano sabi po dyan, no one can boast. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Kasi kung ligtas tayo sa mga gawa, maraming magmamalaki. Katulad ng nag-donate ako sa simbahan na yan. Nagpagawa ako ng paaralan. Nag-donate ako sa hospital. Yan po yung, hindi, kung ganyan po, agrabyado po yung walang pang-donate, walang pera. That is not fair.
Parang mas maraming magawang mabuti yung maraming pera. Pero buti na lang, ang sukatan po ng kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa. Ang sukatan ng kaligtasan yung tunay kang tumanggap kay Kristo. Amen. So kaya nga po dyan, verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus. Anong created? Na born again tayo. Linikha tayo muli, no? Pinanganak tayo muli kay Kristo. Para saan? To do good works. Kanina, 8 and 9, we are saved by grace, not by works, so that no one can boast. It is not from ourselves. Saved tayo by grace, pero ngayong saved ka by grace, the fruit of your salvation is to do good works. Amen. Dapat masipag tayong gumagawa ng mabuti. Walang tamad na Kristiyano. Dahil ang tamad na, mga tamad po, makikita nyo po yan, mapupunta sa impyerno. Sa Bible po, wala pong mananampalataya na tamad. Tamad po sa pagsimba, masipag ako, pastor. O siguro masipag ka magsimba, pero kung sa bahay, tamad ka, dalawa ang karakter mo. Hindi pwedeng dalawa ang karakter na papasok ng langit. Dapat ang karakter mo, karakter lang ni Jesus. Kung masipag ka dito sa church, dapat masipag ka lalo sa bahay. Amen. Di taklarin mag-amen, pastor. Matamad na pa rin alawang lamaran. Yung iba, hindi na nagtrabaho habang buhay, umasa na lang. May kalakasan po yan. No? I'm not saying yung po mga, di ba, siyempre kung kayo ay tawag dito, housewife, at kaya pong isustain ng mister, no? At sabi ng mister, huwag kang magtrabaho, okay lang. Pero kung sinabi ni mister, parang hindi kasyang sahod natin, pwede ka ba magtrabaho? Pero yung iba po, kalalaking tao minsan, ang tamad-tamad po nila. Totoo po yan, pilano po rin nga kasabi kong makanyan. Kunwari, Kristiyano lang, pero katamad. Umaasa sila sa naka-abroad nilang kamag-anak. Ang tamad. Balo nyo kung makanyang kayo, sa impyerno kayo pupunta. Kasi it is impossible that you are so lazy and you claim you are Christian. That means you're claiming that you have the grace of God. That means you are claiming that you have the Holy Spirit. Hindi magdudwell ang Holy Spirit sa mga tamad. Lord, ba't wala pa akong trabaho? Hindi ka man mag-apply. Kaya nga po, we are created to do good works. Bakit ka dapat may trabaho? Sabi po ni Paul, no, yung nagnanakaw, nangungupit, hintuan nyo na yan, kailangan kayong magtrabaho. Sabi nga niya dyan sa context yan, actually, huwag pakainin ng tamad, ang sabi po niya. Nabasa niya po siguro yan. Ngayon, magbuhat ngayon, magtrabaho kayo, para saan? Para meron kayong makain. Hindi, sabi ni Paul, para meron kayong pantulong. So, pag nagtrabaho ka, hindi lang pang sarili. Nagtatrabaho ka, para meron kang pantulong. Nasa Bible, opo, meron. Kayo na lang maghanap. Nasa New Testament niya, sulat ni Paul. No? Kaya nga po, kailangan po, sabi po dyan ng Lord, which God prepared in advance for us to do. Pinrepare na po yan ng Lord doon pa man. Ini-expect ng Diyos na masipag kang gumawa ng mabuti. Sa kapwa, lalo na sa pamilya mo. Sabi po sa 1 Timothy 5, sabi po ni Paul, kung hindi mo tinutulungan ng pamilya mo, lalo na kung padre de pamilya kang, sabi niya, malala ka pa sa mga hindi mananampalataya. That is so, that is so worse po sa isang mananampalataya, claiming na, pero gusto lang niya, nanunood ng TV, magbabasketball, punta sa barkada, pupunta ng church, pagkikita, bless siya, at saka Kristiyano siya, demonyo pala. Totoo po yan, yung mga nakakausap ko, minsan ganyan, panyar mo ng kula. Kung minsan, papasok sila sa office, akala nila, mag-agree ako sa kanila. Pero sabi ko, pasensya, yung mga nakakausap ko, pasensya na kayo, ang bibig ko, diretso ka ako. Kaya, kung pupunta kayo sa office ko, may adya kayo. Hindi po ako nang bobola, hindi po ako yung, opo, kakayo, nanungunta na ako impyerno. Mali. Kaya nga po, we need to,
to stand for the truth. Kamakailan lang po merong namatay, kung kilala niyo po sa Amerika, kilala po ang apologetics po, no? Mahusay sa debate, patungkol po sa tunay, kung sino ang Diyos, ang kaligtasan, no? Si Charlie Kirk, 31 years old lang po, binaril. Pero napakarami na po niyang nawin. Bawat pulong po niya sa campus, college, hindi po bababa ng 2,000 ang mga anuho niya. Wala hong makatalo. Para siya, sabi nga po ng mga pastor ngayon sa Amerika, tinatawag siyang martyr. He was not murdered, he was martyred. Katulad ni Stephen, na nakipagdebate si Stephen. Akala niyo kasi masama yung debate. Maganda ang debate kung di ka nagagalit. Siya, pinoprovoke siya na magalit. Ikaw, ganyan ka, gusto mo sutukan na lang tayo. May mga ganyan po siya sa mga debate. Pero hindi niya pinapatulan po. Just like Stephen, pinoprovoke siya. Pero hindi nakikipag-ano. Meron tayong mindset na masama ang magpagdebate. Masama ang magpagdebate kung nagagalit ka, nagmumura ka, at meron kang hatred sa kapwa mo. Kaya ka nakikipagdebate kasi gusto mo siyang i-win na kung ano ang tamang katuruan, sino ang daan papuntang langit. Dahil mahal mo yung tao, kahit minumura ka niya, dinudura ka niya, amen? At masama na, at sinampal ka pa niya, no, kahit masakit na ang ginawa sa'yo, pero mahal mo pa rin. Pero in-explain mo pa rin. Nasa Bible yan. Every Saturday, nung bago-bago si Paul, nakikipagdebate siya sa mga Hudyo sa synagogue na si Kristo nga ang Messiah. Anong sabi ni Jude? Contend for the faith. Ipaglaban nyo ang tunay na pananampalataya. Na anong sasabihan na rin ang aliwana, ala namang balog yung Bible. Ali, Marok yan, nakamagipate. Nakamagipate, dapat talaga. Marok. Pero dapat kang makipagdebate. Hindi ka pwedeng makipagdebate kung wala kang wisdom. Kaya si Charlie Kirk, tinawag po siyang Stephen, dahil si Stephen, kung babasa sa Book of Acts, full of wisdom po siya. Si Charlie Kirk po, full of wisdom. Iba't iba po ang mga matatalinong kabataan, college students, ang hinarap niya, even matured po, pero hindi po nila ma-refute ang wisdom na binigay ng Lord. Katulad yung wisdom na sabi ng Book of Acts, hindi ma-refute ng mga Hudyo, lahat sila pati Pariseo, ang wisdom ni Stephen. Young Stephen din po, bata din po katulad ni Charlie Kirk. But anyway, another bunga po is to praise Him. In-expect ng Lord na ngayong Kristiyano ka na, naligtas ka na, dapat nagpupuri ka sa Diyos. Hindi yung nakaganon ka lang, tapos titingin-tingin ka. You were created, you and I were created to worship Jesus. Tayo'y linikha para magpuri sa Diyos. Kung nahihiya kang magpuri po dito, paano kang aakyat sa langit? Lahat po doon nakataas ang kamay. Lahat doon nakaluhod. Nagpupuri sa Diyos. Bakit ka nahihiya dito? Pare-pareho tayong Kristiyano. Ngayon, kung sa labas, bakit ka mahihiya? Tunay na Diyos yung worship mo. O niyang kanitang atsuka keng concert, woo, tasas ka ng kamay, ano? Yung pong lulubog, lilitaw, ano yan, ang palitaw. Nakataas ang kamay. Sa sports, ganun din po, nakataas ang kamay. Go, go, go! Bakit hindi kay Lord? Ang lifting our hands, nasa Book of Psalms. Let us lift our holy hands. Ilang beses pong sinabi po yan. Yan po ay bunga din po, ang pagpupuri. O niyang atsuka kayong sabong, alibat, tapos yung pahingabi, bolo, gis. Mamuting-muting ka. Kapilan man, kamamikwal pa kayong sabong, ang pong nanuman sugal. Yan, nung Kristiyano na magbalik ka pa kayong sugal, muting na ka talaga. Let me, ano po yun, no? Tetang dardamong Kristiyano na po, babalik lang pa kayong sugal. Nakakadiri kayo, kasi sabi ni Peter, para kayong mga aso na nagsuka at kinain muli ang suka. Para kayong mga baboy na pinaliguan tapos nagputik muli. Kaya kadiri po ang isang Kristiyano nagbabalik sa kasalanan. Amen. Pero kung ikaw yung kapatid, kahit nagbalik ka, praise the Lord, mahal ka pa rin ng Lord. Prodigal son, lilinisin ka pa rin ng Lord. Pero wag ka nang babalik sa ano. Mamuting-muting na ka talaga ng balik ka. You have the Holy Spirit. That is impossible. If you have the Holy Spirit na hindi ka sumunod sa Diyos,
hindi ka magpuri sa Diyos. Now, ano bang verse po yan? Hebrews 13:15, therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise. Offer the sacrifice of praise. Ano po yan? To God, that is the fruit of our lips. Giving thanks to His name. Kaya pag nagpupuri, hindi man yung nakabukas ang bibig, dapat nag-worship. Kung ano yung kanta, kinakanta. Kung tapos ng kanta, merong spontaneous worship, just worship God. Oh, salamat po, Panginoon. I thank you, Lord. Salamat po, Ginoo. Mayap ka, mayap ka, mayap ka. The fruit of our lips. You will recognize yourself, you are truly saved, if you are true Christian, if you are praising the Lord. Ito mga bunga sinasabi kong ito. Another bunga po is kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay hindi na kuripot. You give generously. Salamat po sa Calvary po, breakthrough natin po ito. Pipilan na lang mo po detang balasubas na panemong manyad. Nakalunos la. Pero dito po sa Calvary, may breakthrough na po tayo. Generous na tayo at patuloy pang magiging generous. Amen. Pastor, paano naging bunga pagiging generous? Ito, tingnan po natin. Nasa Bible. Basa. Gusto niyo pong basa? Romans 15:26-28. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution. Ano pong contribution to? Pera po. Wala po siguro nagko-contribute ng, magko-contribute ako ng puno, kadalasan po, pera po pag sinabi pong contribution. No, sabi po dyan, for the poor among the saints who are in Jerusalem. Kasi this time po merong famine sa Jerusalem. Naghihirap ang mga Hudyo. At gusto nilang tulungan, lalo na ang mga Kristiyano. Daw, sabi dyan, it pleased them indeed that they are their debtors. No, talagang tuwang-tuwa po sila, pleasing sa kanila na tumulong ang taga mga Macedonia at saka Achaia na tulungan dahil meron silang pagkakautang na loob. Alam niyo ba tayong mga Hentil, mayroon tayong utang na loob sa Israel? I hope na alam niyo po ito. Ito po, mayroon tayong utang na loob sa Israel. Sabi niya, for they are their debtors, ang sabi po. And then, sabi niya, for if the Gentiles have been partakers of the spiritual things, kaya tayo nakakilala dahil sa Israel. Ang Panginoong Yesus, ang ginamit niya para siya ay maging tao, magmula kay Abraham, nagkaanak siya si Isaac, nagkaanak si Isaac si Jacob na tinawag na Israel, and from Jacob or Israel, nagkaroon po ng 12 tribes at ito po ngayon ang nation of Israel. Dito lumabas si Lord sa lahi tribe of Judah. No? At kaya nga po, kung walang Israel, walang Jesus in the flesh. Kaya nga, sa Bible mismo dapat meron tayong, alam niyo ba bakit tayo blessed? Nagbe-bless po tayo ng isang organization sa Israel at sa Amerika. Ano po, pera po ito, monthly. Monthly po. Marami tayong tinutulungan po monthly, no? Yung 702 DZAS, kung alam niyo po yan. Marami pong organization tinutulungan po natin. Pero hindi natin kinalimutan ay yung Israel, yung kay Sidrot. It's supernatural. Kasi tumutulong siya sa mga Israelita na mag-print ng book na lahat ng testimony ng mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo na born again. Marami pong na born again na Hudyo ngayon dahil sa librong yon. Libre po niyang pinamimigay. Tapos nagpagawa na po silang 200, tawag po doon, bomb shelters. Napakamahal po ng bomb shelters po kasi hindi indestructible po siya ng bomba, ng mga, hindi lang po bomba, missile. Kung tumama po yung missile doon, hindi masisira, buhay po. 200 at patuloy na gumagawa. Kasama po tayo doon. Kung ikaw ay nagbibigay dito, kasama ka kapatid. Kung bakit ka blessed, dahil binibless natin ang Israel. Anong sabi ng Lord? I will bless those who bless you. Sa ibang, kung sasabihin ko sa ibang salita, kung kukunin ko yon, I will bless those who bless Israel. And I will curse those who curse Israel. And that's why, bakit ka blessed, kapatid? Kasama ka sa pagtulong sa mga Israelita. Amen. Kaya nga po dito, sabi po nila, for if the Gentiles have been partakers of the spiritual things, their duty, sino po ito? Mga Macedonian, Gentiles, tayo po, is
also to minister to them in what? Material things. Kung na-bless tayo because of dahil kay Kristo, spiritually blessed tayo, na-save tayo, dahil si Kristo ay Israelita, si Kristo, Hudyo, si Kristo. No, ang ating duty is to minister to them in our material things. Therefore, ang sabi ni Paul, when I have performed this and have sealed to them this fruit. Ano po yung fruit na yon? Yung pong contribution nila. So tinawag po yung pagiging generous ng Macedonia at ng Achaia na bunga. Bunga po yan ng alin? Ng pananampalataya, bunga ng kaligtasan. Amen. Kung tunay kang ligtas, kapatid, hindi ka na kuripot. Amen. Kahit sa bahay, hindi ka dapat kuripot. Alam niyo po, no? Kung may pakaba ako niya, manyar mo kumbagya, sino po sa inyo dito ang mayroong mga savings? Ako may gagana ka, ako manutang. Tsaka sabi ko, ilan lang, nangalway ako mag-save. May mga ilan po, marinig kayo po ito, yung siping utangan na kayo niya. Alang manutang yan, alang manutang. Pero ulitin ko po, sino po yung may mga savings sa inyo? Why do you save? Ano mo yung first reason ng isang tao bakit siya nagsisave? For what? Emergency. Anong klaseng emergency? Pero nagkasakit. Mali po kayo. Kapag sinabi mo kaya ako nag-iipon para pag nagkasakit ako, sinumpa mo na sarili mo na darating ang araw, ma-ICU ka. Bakit ka nag-iipon, katulad ng mga Macedonia? Para meron kang pangtulong. Amen. Bakit ka nag-iipon? Para sa bahay ninyo, hindi po, ano na yung washing machine nyo, automatic na dapat. Kalwa ito, kutub. Alam niyo po noon, kasi may poverty mentality ako, sabi ko, so dito wala. Ano, lahat po, pinabago ko kung ano yung best. Bilhin natin yung best na ganito, best na ganyan. Para kay Lord, sabihin na sa ng Lord. Pagdating po sa bahay, nag-iisip ako, naku, kaya makamura. Sabi ng Lord sa akin, rinebuke po ako ng Holy Spirit. Dapat ang pagiging, generous mo, hanggang bahay, kanya. Kaya nga po ngayon, 3 yung washing machine, 2 automatic, merong maliit, nung ditak lang malan, at yung pong kain. No, front load, top load, at saka po, adwang malati. Oo, junior size na kahit po. Nag-iipon din po tayo para sa pangangailangan sa bahay. Yun nga po, nasira yung washing machine, bibili ka. So, kaya naging 3 po yan kasi nasira yung una. Bumili po ako habang pinapagawa. Siyempre, ginamit mo na yon. O ngayon, katuwang ko pila niya ang oras mamipi, yari na. Kasi todo, pati bato eh. And then, nag-pray din po ako sa bahay po namin na magka-solar. No, 6 kilowatts po yung solar po namin. Nagka-solar po. And then, nag-pray din po ako na nag-ipon po ako. Sabi ko, gusto ko na meron siyang battery. At sakto, sabi ng ating isang kapatid na pinagbilan ko po ng solar, meron na po, kaya nga po ngayon meron tayong battery kapag nag-brown out, may ilaw at saka speaker, pero hindi kaya po ang aircon. Hindi kaya ng aircon nung mga sobrang mahal na daw, hindi na sulit, agad nasisira. Kaya sa amin po, sa Angeles kasi po, mahaba na yung 5 minutes brown out o 10 minutes. Yan. Kaya nga po sa amin, yung biyenan ko po, pag tinanong ko, nag-brown out ba mi? Kasi parang ganito. Hindi ko alam kasi automatic po eh. Pag nag-brown out, bigla po papalit baterya. Hindi ka na magigising, ay kalisangan, talang kain. Bakit? Tinanggal ko po yung poverty mentality. Nag-iipon ka para kapag meron kang gustong improve sa bahay. Never mong sabihin na nag-iipon ka para kapag merong na aksidente o merong nagkasakit. Pero opo, yan? Pwede po yan, pero wag niyong ilagay. Wag po yun ang priority. Kasi pag yun ang priority niyo, parang ini-expect mo na one day ma-aksidente ka. O may ma-aksidente sa mga pamilya mo. One day merong pastor, din natin maiwasan mo yan sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Pero wala pong nagsisave dito para may pang-utang, meron kayong pagbigay na sa utang, no? Kaya yung nagsasabi po, diyan kakaba ko, Tetang pastor, hindi ba ako yung isang milyonarya po natin nasa heaven na po siya, hindi ba ako nagkakasala? Kanya pag hindi ko siya, meron naman, kasi hindi ko pwedeng sabihin na wala akong pera, nagkakasala ako. Pag sabihin kong wala akong pera.
Pero ayoko nang pautangin, di man nagbabayad, pastor. Umabot na po ng kalahating milyon yung utang niya, kanya. Sabi ko, Mami, ganito mong gawin nyo. Kayo ho ba'y nagbabudget para sa mga utang? Hindi, kanya. O di sabihin nyo, wala akong budget sa utang. No? Sino sa inyo nagbabudget ng utang? Ay, ito, tithes, sa bigas, sa kuryente. Ay, doon sa mga uutang. No? Huwag nyo ano yung mga lamaran na ng uutang. Di nga alwakan nyo, maili kayo kasi nakumanutang, manyad na kayo muna. Mas marok kayo. O manyad kayo. Talwaking gino. Praise the Lord. Amen. Kaya nga po sabi niya, okay, bigyan nyo na lang po nung kaya nyo. Huwag po kayong magpautang, bigyan nyo ng kaya. Kasi pag nagpautang kayo, sasama ang loob nyo, mahihiya siya, hindi na siya mag-church. Lalo ka kung taga-church. Sabihin mo, kung sandal lang ang kaya mo, itong kaya mo. Bigay mo na ang ganun. Kung naitas kasi ni Kaya rin mag-preach mo kanini at mumunta kay Kaya rin lamaran. Yeah. Gana ka rin, ganaan dinalan. Dinalan niya mo na, pumunta ka pastoran. Praise the Lord. Anyway, ano pa ho? Ito po, last fruit, to win souls. We are expected na tayo magbunga ng kaluluwa, which is one of the most important fruit. One of the most important fruits among the fruit na sinabi ko po dito. No, sabi po diyan, yung souls, prutas yan, pastor. Opo, tingnan po natin. Nasa ano po no, sa New King James po talagang fruit po nilagay dahil ito po talaga sa original Greek. Romans 1:13. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you but was hindered until now, that I might have some fruit among you also. Excuse me. Sabi po dyan, magkaroon siya ng bunga sa inyo. Sabi po niya. Talking about sa mga Romans, po, no? Just among the other Gentiles. Ano pa pong verse? 1 Corinthians 16:15. I urge you, brethren, you know that the household of Stephanas, ang sambahayan ni Stephanas, sabi po niya, that is the first fruits of Achaia. And that they have devoted themselves to the ministry of the saints. Kaya, ang bawat isa po sa inyo, bunga nung nag-invite po sa inyo. Bunga nung nag-pray po sa inyo. Amen. Kaya inaasahan ng Lord, magbunga ka rin ng kaluluwa. Ang tanong ko po ngayon, huwag nyo nang itaas ang kamay nyo, sino na po sa inyo ang nagbunga na ng kaluluwa? I hope gawin po natin to for the glory of God. So fruitfulness is a sign of having a truly abundant life. Kapag ikaw ay mabunga, tunay na ikaw ay abundant. Ikaw ay blessed. It brings true happiness and deep satisfaction. Kapag may bunga, gumagawa ka ng mabuti, tumulong ka, no, nag-win ka ng souls, nagpuri ka, meron pong satisfaction. Amen? And then, ano po, sabi po dyan, it is the fulfillment of God's purpose for our lives. Ang purpose ng Lord po sa atin, magbunga. Lahat po ng bunga, sinabi ko pong yon. No, to be like Christ, ano po yun? Kaya type yan. No, to be like Christ, to do good works, to praise Him, to give generously, to win souls. Bakit? Kasi nasa atin yung bunga. Yan lahat po ay bunga ng banal na Espiritu na nasa atin po. Amen. Number 2, as branches, tayo po yung mga sanga of the true vine, we must not associate with false vines. So tinawag ni Kristo ang kanyang sarili na true vine. I am the true vine, sabi niya sa verse 1. Pero kung tinawag niyang meron siya true vine, that means merong mga false vines. Na hindi totoong mga puno. Na kung minsan kumakapit po tayo. Alam niyo ba na tayo pong mga hentil, kumapit lang tayo sa puno? Hindi tayo yung natural na nag-ano. Mamaya po, sa point na ito, hintayin niyo po, huwag kayong matutulog. No, sabi po dyan, we must not associate with the false vines. There are numerous false vines in the world that promise life and nourishment through material abundance. Ito yung mga false vines. No, power, religion, and the pleasures of life. But they ultimately lead to spiritual emptiness. Kaya kanino ba tayo nakakonect?
Kanina ho ba tayo nakakapit? Sa mga false vines sa mundo o kay Kristo? Ang sabi po ng 1 John 2:15-17, do not love this world, nor the things it offers you. Sa ibang salin po, do not love the world or the things of the world. Yes, blessed tayo ng sasakyan, but do not love your car. Pag mahal mo yung sasakyan mo, may pamaram yan. Pag pinahiram mo man, nagasgas, magagalit ka na, baka magmura ka pa. Pinapatunayan, mas mahal mo yung sasakyan mo sa ano. I remember, nakwento ko na po sa inyo ito, during the pandemic, tinuturuan ko mag-drive ang aking 2 dalaga. Yung aking panganay, naibunggo po niya dyan sa poste ng gate ng Calvary. Wasak po yung 130,000 po yung quotation sa Toyota. Pero hindi ko pa alam nun, pero alam ko na malaki yung gastos kasi basag po yung, warak po yung bumper, basag po yung isang headlight. Yung headlight po, mahal po siya dahil may RDL po siya. Nasira din po yung, yung rim. So marami po, basag din po yung, warak din po yung, tawag dito, fender. Pero, noong i-approach ko na yung anak ko, tinabi ko, baba ka muna dyan, sige, hindi ako nagsalita. Tinabi ko muna yung dito sa church. Bumaba po yung anak ko, hindi siya bumaba ako, tinignan ko. Tapos, nung bubuksan ko na po yung pinto, yung laman ko gusto, pagalitan siya. Pero the Holy Spirit, dahil meron akong Holy Spirit, sabi niya, remember, mas mahalaga ang anak mo kaysa sa sasakyan. Sabi ko sa anak ko, anak, baba ka dito. Umiiyak siya, Daddy, sorry. Iniyakap ko siya. Anak, huwag kang mag-alala. Dati tayong walang sasakyan. Mas mahalaga ka sa sasakyan. Mawala ang sasakyan, pero tayo buo pa rin. Kapag mahal mo yung things of the world, pipigilan na ako ng Diablo, pero alay nga gawain Diablo in Jesus' name. Kapag mahal mo yung pera, kesa sa Diyos, kesa sa pamilya mo, wala kang kwentang tao. Hindi ka talaga tunay na Kristiyano. Kapag mahal mo yung bahay mo kesa sa pamilya mo, sino dito, hindi na tayo, alam niyo po yung, okay, mas mahal mo yung bahay mo kesa sa apo mo, pinyulatan niya yung kain. Apo talaga yun. Nung mga malilit pa yung mga anak ko, kakasawa po akong nagpipintura noon po, dahil hindi pa ako nagdadialysis, ako nagpipintura po sa bahay. Kami po, nagpintura na nga po kami, si Cher po noon, yung nagki-keyboard, yung nag-graduate ko po ng nurse. Nagpipintura din, kami pong 4. Pinupuntirahan po namin ng bahay po namin. Tapos tinuturuan ko sila kasi mali, nagagalit ako. Tapos sabi ni Cher, 3 years old Sabi niya ganyan, kala mo siya lang magaling kanya. Dumalis siya. Tapos ganyan. Imbis na magalit ako, natawa ako, sabi ko, pabira to, 3 years old lang ako. Meron na siyang pag-iisip na ganyan. Kasi nakikita niya na, nafe-feel niya siguro na parang mas mahal ko yung bahay kesa sa Once na merong nabasag, nasirang TV o at pinagalitan mo ng husto yung anak mo, pamilya mo, mas mahal mo yon. Dapat magalit ka, ba't hindi ka nag-church, anak? Kasi mahal mo ang Diyos. Gusto mo mahalin din nila. Magalit tayo dun sa mga Kung minsan, yung iba, nagagalit, rin nakalumbat, church na naman. Nanong buri mo nun niya bating anak mo, ba't? Ay tama, may drugs ko. Praise the Lord, nawaring ma'am. Mamili kayo, kayong pengari. Buri yung aldol-dollar yung anak yung chicken church, o at chulaking kuno-kuno ka putang muli la bangag la. Dapat magalit kayo kapag hindi sila nag-attend ng church. Hindi sila nagdi-devotion. Hindi nakikita si Kristo. Yun po, doon tayo magalit. Kaya sabi na dito, ng salita ng Diyos, do not love this world or the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love the Father. You do not have, the love of the Father in you. Wala yung pag-ibig ng Ama. Kapag mas mahal mo yung things of the world. Yung iba kung minsan mas mahal yung cellphone dahil bago Lalamang kwenta rin. Ngayon, nanong iPhone na natin yun 17 nata, iPhone 17, tapos ang ganda-ganda. Iyan naman kasi gamitan niya yan, kenko lang po ang kain. Walang magbabago sa kaluluwa mo.
Pag may bago kang ano. Yung cellphone po actually, pwedeng magtagal po yan ng 8 to 10 years. Bakit nagbabago yung cellphone? Guilty po tayo lahat dyan, no? Pati pamilya ko, guilty dyan eh. Ano, Daddy, magpalit ka na ng cellphone kanya. Tapos, anong gagawin nila? Kukunin yung dati ko, mauutak. Ngayon, hindi na po ako nagpalit ng cellphone. 3 taon na. Ano namang ginagawa po nila ngayon? Pag birthday po nila, Mami, gusto kong bagong cellphone. Ilan ang bayo yan eh. Alwanay kami. Pero do not love the things of the world, no? Kaya sabi po dyan, wala yung pag-ibig ng Ama sa atin. For the world offers only a craving for physical pleasure. Sa ibang salin, lust of the flesh. Yan ang in-offer ng mundo. A craving for everything we see. Lust of the eyes. Ay, gusto ko nito, ganito. Alam niyo po yung paglalasada, ganyan. Lust of the eyes po yan. Ay, mo sa tingin. Ano po yung mumunta kang kaya? Oo ba, Lude? Kung minsan, yung add to cart mo, 99 plus na, naniyabilang ngayon. Kasi ang dami mo ng puro add. Na ano pa yung lust of the flesh, ay lust of the eyes. No, yung nanunod ka lagi ng ganyan-ganyan kamukha. Hindi mo alam ilang oras na, nanood ka ng Netflix. Alam niyo pa pag nanood ka ng ganyan, anong pakiramdam ng kaluluwa niyo? Emptiness. Because the world will offer you emptiness. Temporary joy, temporary happiness. Masaya ka lang for the time being. Habang ginagawa mo yon, masaya ka lang doon. Yung halimbawa, yung nangangalo niya, adultery, masaya lang sila habang nasa sex. After nun, ang bigat ng pakiramdam. Masaya ka lang habang umiinom ka, nagbibisyo, nagsusugal. Pagkatapos nun, ang bigat, lalo na kung natalo ka sa sugal. Pero kapag nanalo ka sa sugal, ay, praise the Lord, Lord, palagay mo, umabot kay Lord John, praise the Lord, may niabot kang sugal. Sinambutsit ang manok mo. Alam niyo po, ang sabungero sa amin ditong pastor, bubulgar ko na, alam niyo sino? Ayan, si Pastor Jun. Ay, milyonary po yan. Alam na miss ko sa bangko. Inahawak niya yung ano niya. Dati pong milyonaryo, ngayon, bilyonaryo na. Amen. Nung kinunbik siya ng Lord, no, sugarol na yan, babaero pa. Makanya, nete. Nandito po yung asawa niya. Kasi sinishare niya sa amin. Alam mo kapag nagbago ka, hindi ka nahihiya na i-share mo na yung dati mong pagkatao kasi dati ito, yun, born again na ako. Amen? Kaya alam niyo po si Pastor, tsaka magkano lang yung manok kanita ako yung panahon na ito, ng Texas? 27,000. Yung sa kanya po kasi talagang imported. Makikaya kang, Karen Derby, tsaka makipag-compete tsaka Ramon Revilla. Batla pa abroad. Pero one day, sabi ng Lord, bakit mag-enjoy ka pa ka rin na dapat magbayo na ka? Alam nyo, lahat po ng Texas mo niya, binibili na lang po ng mga kapitbahay niya, makakilala niya. Hindi niya binenta. May tinola la po, may adobo la. Adobong Texas, 27,000. Pag nabago ka, kahit mahal, pero sinisira ang buhay mo, itatapon mo. Pero pwede mong kainin, katulad noon, adobong Texas, elamasyas. Pressure cooker mo pa siguro na. Kaya ayan po yung lust of the flesh, lust of the eyes. Ano pa po? Pride of life. Yung iba, lust of the eyes, yung mga kabataan, o kaya matanda na, nag-games. Tapos may pride, ito yung score ko. Ito yung bahay ko. Alam niyo po, mga pride of life, ito yung bago kong sasakyan, ito ako ngayon. That is pride of life. Ano ngayon, kamo nun sa kanya? Kung wala si Kristo sa'yo, ako sa langit. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Ikaw maraming ganyan, pero ako sa langit. Ikaw sa impyerno. Pero kapatid ka mo, kung gusto mong makumpleto ang buhay mo, tanggapin mo si Kristo. Amen. Praise the Lord. Pero yung po gagawan, tanggapin mo si Kristo. Pagkatapos tinanggap, pwede kang ganyan rin metong musakyan, mo. Balo yan, kaya rin kanita, mag-backslide na eh. May tisudya kaya kayo eh.
So sabi po dyan, pride of in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. Lahat po ng kinikrave natin, dinidesire natin sa mundong ito, nawawala po yan, naluluma, nasisira, ninanakaw, nawawala. But everyone who does what pleases God will live forever. Ano yung pinag-aaralan po natin ngayon na ka-aya-aya, pleasing to the Lord? Yung magbunga tayo. Magbunga tayo ng mabubuti at maraming bunga. Kaya po sabi po sa 2 Corinthians 6:14, 15, do not be yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok, makisama. Sabi nga ni Pastor Joshua. Huwag kayong makisama sa mga unbelievers. Sabi po dyan, what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have in darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or si devil, no? Or what does a believer have in common with unbeliever? Huwag kayong makipamatok. Yung mga single sa inyo, dapat pinagpe-pray nyo, Kristiyano. Kapag 20 pa lang pinagpe-pray ng Lord, gusto ko Kristiyano, professional, mayaman, gwapo, 30 years old. Lord, gusto ko kahit Kristiyano na lang at saka may trabaho, responsible. 40 years old, uwita na. Lord, hanggang hinuna mo. Yung po gagawan ta, malunos ko kay sarili. Po tayo nga pangasawa yung demonyo ya. Kahit po sa business, ano po ito? Yung wag kayong unbeliever tapos believer. Kahit hindi po kayo magkakasundo. Nakita ko na po ito, I've been in the business po. Anyway po, so why is it wrong to love the things of this world and associate with unbelievers? Bakit mali na mahalin natin ang mga bagay sa mundong ito at hindi tayo makipamatok sa mga unbelievers? Because it prevents us from producing good fruit. As a consequence, we are disconnected from the love of the Father. Di ba nabasa natin kanina sa 1 John? If you love the things of this world, the love of the Father is not in you. Because it is so wonderful to experience the love of the Father. Lahat mahal ng Diyos, pero hindi lahat na-experience yung love. Yung lang nakaka-experience ng love ng Father, yung righteousness, peace, and joy, araw-araw in the abundance life, yun lamang pong ginagawa yung kalooban ng Ama. Parang sinabi ni Kristo, hindi lahat ng nagsasalitang Panginoon, ay maliligtas. Yun lang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Yung magbunga po tayo ng mabuti para sa kanyang kapurihan. Amen. Kaya nga po dito, hindi po kasi maganda. Remember, 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character, moral character. Now, bakit po hindi maganda na tayo po ay mahalin natin ang mundo o maging branch tayo. Ang vine po natin ng mundo, maging sanga tayo ng mundo. Bakit? Ang sabi po dyan, John 15:2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Alam niyo po yung mga ibang mga pastors po ngayon, ang alam po nila dito, he cuts off, yung lalo tinataas. Kasi po, ang Greek word po nito is airo. Parang itataas na po. Opo, ang Greek word po niyan is airo, pero hindi lang itataas to lift, but also to remove, to throw away. But in this context, hindi po ito ilipap. Wala pong sanga na hindi nagbubuha. Kung kayo po'y gardener dati, alam po natin, pinuputol talaga yung sangang hindi nagbubunga. Pero rin yung mamuting-muting na pastor, sabihin natin nataas, hindi kasi sila gardener. Pinakinggan lang nila yung sa doktrina ng once saved, always saved. Kasi dito, masisira yung doktrina ng once saved, always saved. Pinuputol yung bawat sangang hindi nagbubunga. Saan napupunta yan? Mamaya. Mababasa po natin. While every branch that does bear fruit, He prunes. Ano po yung pruning? Tinatabas, tinatanggal, kinakat, nililinis so that it will be even more fruitful. So sabi po natin dito, God removes all the branches that don't bear fruit. But He prunes, pinuputol po o tinatabas, nililinis, prunes the branches that bear fruit. He takes away all unnecessary things in our lives so that we may bear much fruit. Ito po yung sagot na, Lord, bakit? Ang tagal na po namin ng aking boyfriend, bakit po kami
nagkahiwalay, lilininis ka ng Lord, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Lord, bakit natanggal ako sa trabaho? Lililinis ka ng Lord kasi bibigyan ka niya ng mas magandang trabaho o negosyo. Maraming mga bagay na maubos na ang oras ko, maraming mga bagay na pinuputol sa atin ang Diyos. Ano pa yung lilininis sa atin? No, siguro nangakinis mo yung dila mo, uling kasing machismosa. Dadayaya pati ngapon. Linilinis ka ng Lord. Buti hindi pinutol ang dila mo. Ano? Maraming mga bagay, pinuputol yung masasamang ugali po natin, masasamang bisyo po natin, yung mga taong hindi po magpapabunga po sa atin, pero inahatak tayo sa kadiliman, linilinis tayo ng Lord. For as long as we abide, we remain in Christ. Para saan? Para lalo kang magbunga, lalo kang blessed. Amen. Kaya nga po, huwag kayong basta magtampo sa Lord. Huwag kang magagalit sa Lord, huwag kang magtatampo sa Lord. Bakit? Siya na lang ang tunay na kakampi mo, na very faithful and honest. Aawayin mo pa siya. O sige, pastor, yung asawa ko na lang, ay, ali mo rin. Huling asawa mo yan. Tsaka wala, hindi tayo nakikipag-away. Ang kaaway po natin, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Amen. Hindi taong kaaway po natin. Praise the Lord. Point number 3, last point po. As branches of the true vine, we need to stay connected to the true vine. Kung meron po sa metaphor na ginamit ni Jesus, siyempre yung metaphor po, hindi po yan perfect. Ibig sabihin ba, yung butterfly, dapat ganito, lahat na lang ng inisip mo patungkol sa halaman, nandun, dapat ba, meron akong abono, ganito, lahat na lang inisip mo. No, dapat ba, ganyan-ganyan, lahat na lang inisip mo. Pero alam niyo po, ang pagkakaiba natin dito sa metaphor na ito, tayo bilang Kristiyano, bilang tao, meron tayong free will. It's either na tayo connected pa rin o wala. Pero yung tunay na puno, hindi ganyan eh. Pag pinutol mo, walang free will talaga yung tunay na puno. Metaphor lang po siya, symbolical. Na huwag niyo pong i-take as literal. Pero tayo, kung tayo nga yung sanga, meron tayong free will na magpa-disconnect. Once na minahal mo ang mundo, na disconnect ka na kay Kristo. Amen. Hindi pwedeng holding hands kayo ng Lord, holding hands din kayo ng Diablo. Amen. Hindi po pwede yun. Amen. So why is it important to stay connected to the true vine? John 15:5-8. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kung kayo mananatili sa akin, mananatili ako sa inyo, sabi ng Panginoon. At kayo ay magbubunga ng masagana, apart from me, you can do nothing. Anong ibig sabihin po ng apart from me, you can do nothing dyan? Sabi po dito sa peditalang we cannot bear fruit without the Lord Jesus, our true vine. Totoo bang hindi tayo makakagawa? Nakakagawa po tayo. Pero it results to what? It leads to death, to destruction, to emptiness. Meron tayong pwedeng, ay hindi, pastor, kahit nung wala pa ako kay Jesus, marami akong pera, pero meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang salvation? Ang sinasabi po dito, apart from me, you can do nothing, kaya we cannot bear fruit without the Lord, our true vine, walang mabuting bunga. Kasi yung kabutihan lang, walang ibang mabuti kundi si Lord. Kung connected ka kay Lord, magbubunga ka ng mabuti. Tunay na pananampalataya, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at tunay na kaligtasan. Hindi po siya false. Verse 6. If you do not remain in me, you are like a branch, ito po, that is thrown away and withered. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Kaya yung verse to kanina, he cuts off every branch. Na sinasabi ng ibang pastor, tinataas lang daw. Hindi pinuputol kasi once saved, always saved. Ano ito? Verse 6. Ano itong verse 6? Sabi po dyan, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Saan po? Tinuthrown ka saan? Such branches are picked up and thrown in fire and burned. So, in reality, ikaw ay pupunta ng impyerno. Remember, konektado ka na kay Kristo. Nakakilala ka na kay Kristo. Pero pwedeng mawala ang iyong connection, ang iyong salvation, kung hindi ka mananatili kay Kristo. So, disconnecting from the Lord results in spiritual dryness, death, which leads to being thrown into the lake of fire. Verse 7.
Sabi po dyan sa verse 7, if you remain in me and my words remain in you. Ganda po dito. Naging ano po natin ito sa t-shirt natin rin. No? Ask whatever you wish and it will be done for you. Kung nananatili kayo sa akin and my words remain in you, ano po how does the word of God remains in you? Pinanghahawakan mo siya. Hindi mo siya pinagdududahan, yung pangako ng Diyos. Kung pinanghahawakan mo, hindi mo pinagdududahan yung salita, yung pangako ng Diyos, ang sabi po dyan, ano man ang iyong hilingin, according sa word ng Lord. Kasi, ang context, the word of God. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pinanghahawakan ko, na sa mga latay mo, pinagaling mo na ako. Sinabi mo sa iyong salita, Lord, pinanghahawakan ko, nananatili ako sa iyo, at pinananatili ko ang iyong salita sa akin. Na ano man ang pangangailangan ko, ipo-provide mo. Kailangan po yun. Hindi po ako mang-uutang, Lord. Kung ano lang ang meron namin yun. Ngayon, Lord, magiging kontento kami ngayon at magiging masaya kami dahil alam namin ang bukas ay masagana. Amen. Kaya nga, ito po yung, ang sabi po natin dito, staying connected with the Lord and holding tight to His Word is the key to answered prayers. One of the most powerful prayer is to pray the Word of God. Lord, sinabi mo sa salita mo. Paano mong pagpa-pray ang salita ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Lord, nakita ko sa salita mo, your plans for me is to prosper me and not to harm me. Plans to give me a hope and a future. Kaya nga po, if you remain in me, naniniwala ka sa akin, it is impossible na nagre-remain ka kay Kristo pero hindi nagre-remain ang word niya. Because Jesus and the Word are one. Kaya, if you remain in me, at pinanghahawakan mo rin yung salita ko, ano man ang prayer mo na galing sa salita ko, ay tutugunin ko. Amen. So, it is one of the keys to answered prayers. And then, pagdating po sa verse 8, this is to my Father's glory. Alin po yung glory? Sabi po dyan, that you bear much fruit. Ang fruit po sinasabi rin dito, yung answered prayers din. Kasi kakasunod niya 7 and then 8. Yung 7, answered prayers. Sabi, this is to my Father's glory. Sabi kagad din ng Panginoon, that you bear much fruit. Na marami kayong answered prayers. Isa sa mga bunga is answered prayers. Showing yourselves to be my disciples. Bakit po? God is glorified when true disciples produce abundant good fruit. Di ba kapag nakakita po tayo ng isang mga halaman, mga puno, kahit balasenas lang po yan o kamatis, pero hitik sa bunga. Sino po ang pinupuri natin? Hindi yung puno, yung magsasaka. Yung gardener. I am the true vine, and you are the branches. My Father is the gardener. Kaya nga po, pag mabunga tayo, ang nag-glorify, maraming nakikitang mabuti sa atin ng mga tao, ang nag-glorify ang Ama. Amen. And it proves na ikaw talaga ay ligtas. Now, patutunayan ko po sa inyo na maraming verses, isa na po ito sa mga verses na sinabi ko sa inyo, na pwedeng mawala tayo sa kaligtasan. Uulitin ko po ito, garit ang balasuba sa Manuel Beng, once saved, always saved, Pastor. Once saved, always saved, napakaliit, pero hindi nakasulat sa Bible. Kathang isip lang, invento lang ng demonyo, para ikaw ay magpatuloy sa unfaithfulness, magpatuloy sa kasalanan, magpatuloy sa compromise. Anyway, saved naman ako. Bakit ko po nasasabi to? Because that was my principle, my doctrine, noon bago po ako mag-dialysis. Because noon po, dito sa amin, dito sa ating church, pag nagtatanong po ako, ano ba talaga natin, once saved, always saved o hindi? Hindi, basta magrespetuhan na lang. Bakit mo re-respetuhin yung wala sa Bible? Ayan ang faith mo, kapatid. Yan ang pinaniniwalaan mo, yan ang Diyos mo. Re-respetuhin kita. Hindi po, bastos po kayo. Binabastos nyo ang Diyos. Na parang sinasabi nyo, hindi totoo ang pananampalataya mo sa Diyos. At gusto mo yung kapatid na yon ay mapunta na lang ng impyerno. Dapat po, katulad po ni Charlie Kirk, magalit na po yung dapat magalit, pero sasabihin niya kung ano lang ang nasa Bible. Dapat ganyan ho tayo. Lahat po kami mga pastor for 15 years now, nagkaroon po kami ng covenant na buhat po noon 15 years ago, wala kaming ibang susundin kundi yung
salita ng Diyos, guided by the Holy Spirit. At nag-prosper po tayo. It is because yun lang po talaga kailangan natin. Si Kristo lang, salita niya, and the Holy Spirit. Amen. So, saan po yan? Romans 11:19-22. Well, you may say those branches talking about Israel. Kasi one chapter po ito sa Romans. Pinili ko lang yung ilan kasi po 747 na pala. Ating kain may special number. Hindi nila ipopostpone ngayon. Hindi. Okay. So you may say, those branches were broken off to make room for me. Sabi ng mga Romans Gentiles, yes, but remember, those branches, the Israel, were broken off, natanggal ang Israel, because they did not believe in Christ. Nawala sila. Original branches po sila. Pero ano sabi po dito ni Paul, and you are there because you do believe. Bakit tayo na grafted? It is because of our faith in Christ. Amen. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Amen. Niloloko na ako, boses po ito, hipatin dyan. So sabi po ni Paul sa mga Roman Christians, so don't think highly of yourself, but fear what could happen. Huwag kayong mayabang na, ay ako siguradong ligtas na ako. Ay kami talaga siguradong ligtas na kami. Hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari sa'yo, sabi niya. Hindi natin pinagmamayabang na ligtas sa'yo. Alam mo, kami talagang ligtas kami. Bagko, sasabihin mo, alam mo, na kaya lang ako naligtas dahil kay Kristo at gusto kong ibahagi sa'yo. Hindi, kayo, bahala kayo. Punta kayo impyerno. Ala kang pangangalawa ka ng iglesia ng Felix. Amen? Dapat, wag kang mayabang, sabi ni Paul. Kung iniisip nyo, save na kayo lagi. Yan pong context yan. Verse 21, for if God did not spare the original branches, kung hindi siya nang hinayang, sabi po, sa mga Israelitang matitigas ang ulo, lalo na po nung 40 years sa wilderness, lahat po yun, pumunta ng impyerno. 40 years. He won't spare you either. Hindi rin manghihinayang sa iyo ang Diyos. Nakakatakot po itong salitang ito. Hindi dinidiscuss to namang once saved, always saved. Bakit? Wala na sila parang baloktutin. Sabi po diyan, verse 22, notice how God is both kind and severe. Sa Tagalog po, pansinin nyo, ang Diyos ay mabait at mabagsik. Maraming nagpipreach ngayon, hindi nagalit ang Diyos sa inyo. Kahit anong gawin nyo. Kapatid, nagkasala ka, hindi galit ang Diyos sa iyo. Pero dito, sabi, severe, mabagsik. Kulang po yung salitang mabagsik sa Tagalog. Yung severe po sa harsh. Mabagsik. Ang Diyos po, opo, mapagmahal siya, pero sabi ng Bible, is slow to anger. Kailan mabagsik ang Diyos? Pag sukdulan na yung kasamaan mo. Sukdulan ng kasamaan ng Sodom at Gomorrah, bumaba ang Diyos. Sukdulan ng kasalanan ng mga ang tawag dito, mga Israelita, pinasakop sila sa ano-anong bansa. Paulit-ulit po yan. Dahil sukdulan po ang kasalanan po nila. So, what about New Testament? Nasa James po yan, paulit-ulit natin to. James 1:15 po ata na, for when sin that is full grown, sukdulan na, full grown, it gives birth to what? Death. Hindi po yan physical death. Kasi Kristiyano, hindi, banal o hindi, mamamatay physical kundi magra-rapture. Spiritual death po yan. Maraming death po dyan sa Romans chapter 5, chapter 6, 7, and 8. Mamamatay kayo, sabi ni Paul, kung magpapatuloy kayo sa kasalanan. Marami pong So mabagsik ang Diyos sa mga hindi sabi diyan, He is severe toward those who disobeyed. Walang pananampalataya. Mabagsik ang Diyos sa mga nag-disobey, but kind to you. Mabait ang Diyos sa inyo. Mabuti ang Diyos sa inyo. If you continue, sabi niyo, if, may condition, if you continue to trust in His kindness, nagtitiwala ka sa biyaya ng Diyos kung bakit kaligtas. But if you stop trusting, you also will be cut off. Sa John 15, anong ginagawa sa mga pinuputol? Tinatapon saan? Sa apoy, sa impyerno. So once saved, stay saved. Yan po ang tunay na doktrina. Ang ibig sabihin po, once you are connected to Christ, stay connected by faith. Pero pag nagtanong sa inyo, naniniwala ba ka sa once saved, always saved? Oo. Pero, meron siyang pero, if.
Once saved, always saved. If, sabihin nyo, if you continue to believe in Him. Hindi siya once saved, always saved, period, magkasala ka, hindi. Kung nagpapatuloy ka, nananampalataya sa Kanya. To believe is to, very good. Palakpakan po natin ang Lord. At least, alam po ninyo, mag-review na po tayo. I am the true vine. What does it mean that we are the branches? As the branches of the true vine, we are expected to bear much fruit. We must not associate with false vines. We need to stay connected to the true vine. Ano pa ho? Psalms 92, 12, 14. Last verse before we take the Holy Communion. The righteous will flourish like a palm tree. Sino ang righteous? Tayo po. We are righteous because of Jesus. Hindi po dahil sa atin. So the righteous will flourish like a palm tree. Mananariwa po siya. Magiging masagana parang palm tree. Sabi niya, they will grow like a cedar of Lebanon. Yung cedar of Lebanon, matibay pong puno ito. Yung pinangtayo po sa temple at saka po sa palasyo ni Solomon, cedar of Lebanon po yan. Planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit. Magbubunga pa rin sila in old age. Hallelujah! They will stay fresh and green. Kahit po hanggang tumanda ka, basta konektado ka kay Kristo, you will stay fresh and green. Anong ibig sabihin? We are righteous because we are connected to Jesus. Staying connected to Him will always lead to eternal life, true eternal life, strength, health, fruitfulness, even in the old age. Amen! Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. At habang tayo po tumatanggap, let's worship Jesus. Hallelujah.